So, good day sa inyo, netizens. As you all know, ito yung isa sa favorite kong action camera na ginagamit ko talaga sa pag-vlog. Ito yung Insta360 ONE X2. Ayan. So, dahil nagtatanong sa akin, paano nyo nagawa yung ganung klaseng footage? Akala ng iba may drone, sino daw kumukuha. Ito lang lahat ang may gawa nun. So, napaka-flexible ng camera na to. At natutuwa ako kasi ngayong araw ay pinadalang pa tayo ng upgraded version nito. Kung sobrang satisfied na ako dito, may upgraded version pa siya. Yun yung Insta360 X3. Tinanggalan nila yung 1, dati 1X2, 1X, tapos naging 1X2. Ngayon, X3 na lang. Unbox natin ngayong araw at tingnan natin kung ano ang kaya na itong gawin. At sulit nga ba siyang i-upgrade from 1X2 to X3? Tingnan natin. Ito na nga siya. I-unbox na natin. Galit pa ito ibang bansa. Ito nyo naman, FedEx pa. I'm so excited for this one. Please stare here. Ito na nga. Lens cap. Mic adapter. Sticky lens guards. Invisible selfie stick. 120 cm. Wow! Ito na ang Insta360 X3. May libre pa siyang SD card dito. Box pa lang. Ang ganda na sobra, oh. Grabe. Surreal. Nakakatuwa ito, netizens, kasi super satisfied na ako sa 1X2. Itong X3, super excited na akong gamitin. And gagamitin ko na siya bukas na bukas din. Kaya ina-unbox na natin. SD card. Talagang nakalagay pa Insta360. Oh, grabe, oh. Ito na siya. Wow. Bango. Amoy abroad. Sana all. Amoy bago. Wow! Ang laki ng screen. So, kung makikita nyo sa 1X2 ko, ito siya. Ang liit lang ng screen niya, bilog lang. Ngayon, meron na siyang 2.29 inch na touch screen. So, mas madali na makita yung configuration. Sobrang solid niyan. Ito yata yung pinakamalaking display na nakita ko sa isang action camera. Tingnan natin. Meron pa ditong box. Okay, meron tayo ditong USB Type-C, USB to USB Type-C cable. Meron tayo ditong manual na hindi naman natin binabasa. Meron din tayo ditong, ganun pa din, meron pa din siyang free na parang mini case. Pero parang mas gumanda to compared dun sa dating case. Ayan, no? Insta360. May ganito din yung dating case. 1X2 kasya pa din siya. Tatanggalin mo na to, lens cap, para magkasya sa loob. Yan. Pero halos magka-size lang sila, no? Pero itong 1X2 is 149 grams lang. Habang itong X3, mas mabigat na. 180 grams. Tignan na natin. Merong Insta360 stickers. At merong microfiber na pampunas. Ito lang din yung ginagamit ko, syempre, para maprotektahan yung lens. At the unit itself. Wow! Mas beefier, chunkier yung feeling. And magkaiba ng buttons. Ayan, oh. Magkaiba na siya. Ito na yung microphone niya. Mas solid yung feeling. Ito din. Pati yung buttons dito. Tapos, meron na siyang bagong button dito. Which is, pwede mo na dito i-configure yung settings mo. Before kasi, sa touchscreen lang. So, pwede siya ilubog sa tubig up to... So, dahil doon, mas solid na meron siyang configuration. Para pag nasa ilalim ka ng tubig, pwede mo pa rin baguhin yung settings mo, di ba? Lalo na yung mga nag-scuba diving, all that stuff. Sa kabilang side naman, andun pa rin, ayun pa rin, microphone, parehas, may microphone. Tapos, dati, kung makikita nyo, ito yung isa sa medyo, hindi ko trip sa 1X2 before. Kasi hindi naman siya all sunshines and rainbows. Meron din siyang, mo, nag-flip around lang to kasi may isang rubber lang doon na nag-hold sa kanya. So, ayan lang siya, ganyan-ganyan lang siya dyan. So, hindi mo siya maiayos. Wala siya sa tamang hulog. Ang hirap niyang anuhin. And parang mapipigtal lagi yung rubber. So, syempre, close mo na lang palagi kung di mo naman gagamitin. So, yun yung pinaka saksakan ng Type-C cable. Gusto mo siya i-connect sa inyong PC. Ayan, dyan yun. Ngayon, tignan nyo yung kanyang door. Ayan. Flip door na talaga siya. Ayan, no? Mas solid na yung feeling. Hindi na siya kung saan nagpupunta. Ganun na lang. Up, down, up, down. Mas mabilis na siya. Mas solid feels.
Diba? Yun. And then, yung battery, unfortunately, magkaiba na sila ng battery. Mas malaki na yung battery nito. So, hindi mo ma-reuse yung battery ng 1X2. Before kasi is 1,630 mAh lang to. Ngayon naman, meron na tayo dito sa X3 na 1,800 mAh battery capacity. So, mas matagal na siyang malobat. Siyempre, kakailanganin mo yan, lalo na kung ganito kalaki yung screen mo, diba? Yun lang, sobrang dami ko ng battery ng 1X2. Unfortunately, hindi ko ma-reuse dito. Pero, hindi ko naman to i-dispose. Gagamitin at gagamitin ko pa rin to. But, good thing, kasi kapag nag-invest ka dito, mas matagal malobat. So, silipin natin. Kanyang battery. Up, tanggalin natin ito. Wow, ASMR. Tingnan natin yung battery nila. Lalabas ko lang. Yung lalagyan pala ng SD card, doon pa rin. So, lagyan natin ng SD card. Dito pa rin yung lalagyan ng SD card. Sa loob pa din. Ayan, o. Compare natin yung battery ng dalawa. Ito yung sa 1X2, ito yung sa X3. Pag titignan mo, parang parehas lang naman, di ba? Pero magkaiba sila, oh. Ayan. Mas lumiit siya, pero mas matagal malobat. Hindi talaga magkakasya. Pero for the sake of the video, papakita ko sa inyo na hindi talaga kasya. Sabihin nila, baka kasya, di mo kasi tinesting eh. Testingin natin. 1X2, battery, 2X3. Ayan, oh. Sa butas pa lang, hindi na kasya eh. Ayan. So, wag nang ipilit at baka pumayag. So, isa lang sa concern ko dito sa mga Insta360 is yung kanilang lens sobrang exposed. So, to consider na action camera siya, tapos super exposed yung lens, medyo nakakatakot siya ipang action talaga. And wala nang replacement to. So, kapag nabasag mo yan, unlike kung meron siyang lens guard na, let's say, Deroscas, pag nabasag mo kasi to, ipapa-service mo na talaga siya. And minsan kasi, mahirap yung service. So, I wish, sana, susunod na mga version nito, meron na option na lens guard. So, speaking of lens guard, pinadala naman nila tayo ng separate na sticky lens guard. So, may lens guard naman siya na pwede mong idikit lang dito. Unfortunately, mababawasan yung quality, of course, ng inyong footage. So, teka lang, paano nga ba gumagana itong Insta360 X3? Ganito siya. So, makikita nyo, meron siyang dalawang lens. So, ang ginagawa niya, netizens, itong lens na to, nakikita niya yung like 180 degrees dito sa side na to. Ito naman, nakikita niya yung side na yan, 180 degrees. So, gagawin niya, pagtatahiin niya yung nakikita na itong lens na to doon at nakikita na itong lens na to doon. At pag nagtahi yun, meron ka ng parang isang buong bilog dito na nakikita niya yung isang buong nasa paligid mo. Kaya siya tinawag na 360. So, ngayon, itong side na to, hindi mo na to kita. Lahat ng nasa side na to, hindi mo na to kita. Lalo na kapag kinabit mo sa selfie stick. Ito yung invisible selfie stick. Kaya siya tinawag na invisible selfie stick. Papakita ko sa inyo. Ayan. Selfie stick still feels the same. Tapos, meron lang siyang Roscas dito. Roscas mo lang siya. Ayan. Ayan. Invisible na to, pati itong selfie stick na to. Invisible na yan. Hindi na niya makikita ito sa camera. Testing natin. I-open ko muna. So, tanggalin na natin itong screen. Huwag na tayo manghinayang. Ganda! Ma-appreciate mo siya pag tinanggal na yung screen protector. Wow! Mas mukhang solid siya, no? Mas mukhang beefier. Ganda, oh. Pwede mo pang hampas na eh. Activate natin. Papakita ko sa inyo, ha? Para mas maintindihan ninyo. Wow! English. So, may buttons na rin pala siya. Hindi lang dito sa gilid, pati dito pala. Ito, mga buttons. Pwede mo doon i-configure. Pwede mo siya i-connect sa inyong smartphone. Or in my case, on my iPhone 13 Pro Max, 1TB, fully paid. Yan natin. Meron na akong application nito. Yan, download mo lang yan. Insta360 app na yan. Agree. Try natin kumonekta. Ayan, oh. Na-detect niya agad. X3. Connect. Kukonect natin sa connectivity. Yan, sa X3. Yun, nakakonect na. Dahil nakakonect na tayo sa Wi-Fi, let's get started. So, yan, meron palang tutorial. So, tap the shutter button to take photo or video. So, ito pala, record button. Ito naman is tap to switch lens. Kung gusto mong gamitin itong lens na to, or gamitin yung lens na yon, pwede mo siyang i-switch. So, bakit may option para gamitin yung magkabilang lens? Kasi pwede mo rin siyang gamitin as an action camera na regular. Parang yung mga GoPro action camera na isang lens lang, tapos nakikita niya. Pero, ang diferensya nito, pwede mong gamitin, mamili ka kung alin dyan sa dalawang lens niya. Gusto mo, nakaharap sa'yo, selfie ka lang, or gusto mo nakaharap doon lang. Pero, once na
disregard mo na yun, hindi mo na yun mapapalitan. Tapos may Q. Tap the preset button to enter the quick menu. So, may quick menu. Itong sinasabi ko, pag nasa underwater ka, kung may preset ka na gusto mo yun yung pinaka-settings mo, mapipindot mo na siya. Yan, ready to go. So, pakita ko sa inyo dito sa application. Meron pala siyang update. Ma-update mo rin siya using the application. Ayan. Bilis lang naman. Ayan, nag-update siya at the same time. Galing, di ba? So, ganyan nakaka-high-tech yung mga camera ngayon. Try natin, mga 2 days lang naman to. Almost complete! 2,000 years later. Ayan, tapos na. Please reconnect to the camera. Testing na natin. Ayan, na-activate na natin. Sa wakas. Ayan, Edisense. Ito na siya. So, kita niya yung buong nasa paligid ko. Ayan, hawak ko lang yung camera. Kita niya yung buong nasa paligid ko. Tututok ko sa akin. Ha? So, ayan, Edisense. Tingnan nyo, nakatutok sa mukha ko. Pero kahit ikot-ikutin ko tong ganyan, andun pa rin sa mukha ko. Ayan, o. Ayan, o. Ikot-ikutin ko. Ayun pa rin. Nandun pa rin sa mukha ko. So, ganyan yung kadami nakikita niya. Ikutin ko. Ayan o. Nandun pa rin siya sa mukha ko. Oh. Kita niyo ba? So, yun yung sinasabing 360. Ayan o. Pakita ko dito sa taas na camera. Ayan o. Iniikot-ikot ko yung camera. Pero, andun pa din siya sa mukha ko. Nakatutok. O, eto na. Lilipat ko sa kabilang camera. Mukha ko pa din. Nakaganito. Mukha ko pa din. Ito, mukha ko pa din. Oh, di ba? Mukha ko pa din. Mukha ko pa din yan. Mukha ko pa din yan. So, yung sinatawag na 360 Edisense. So, pinagkakabit niya, pinagkatahin niya, nakikita niya doon at nakikita niya dito. Ayun yun. At, ang maganda dito, meron siyang iba't ibang mode. Meron tayong me mode, na kung saan, simple lang siya. Hawak-hawak mo lang siya ganyan. Lakad-lakad ka lang. Tayong buong paligid. Para ka lang merong isang super wide na camera. Pero kahit saan-saan mo to, ilagay mo sa likod, ilagay mo sa harap. Ganun pa rin yung makikita mong footage. Parang ikaw lang. At, isa sa mga favorite ko is yung GTA mode. Na para ka naglalaro ng GTA. Nakapaglaro ba kayo ng GTA? So, makikita mo yung itsura niya parang naglalaro ng GTA. Parang live person na talagang pang GTA yung makikita nyo. So, pwede mo to i-connect sa iyong likuran. Ayun na nga, para ka nang naglalaro ng GTA. Ayan o, nakikita nyo? Ang ganda, di ba? Yun. So, yun yung pinaka-amazing part niya. And, pwede rin siya nagda-drive na parang GTA. Kambawa ako, nag-motovlog ako. Gaya niya nakikita nyo sa footage ngayon. Nagda-drive ako, pero hindi nyo nakikita yung camera. Nagkataka sila, paano mo kinuhanan niya? Paano mo kinuhanan niya? Para ka naglalaro ng GTA. Ang astig. Good na good talaga for outdoors. Ang next mode naman natin ay yung first person mode. Ayun yung nakikita nyo sa mga TikTok na kagat-kagat lang nila to. Tapos, ang magiging kakalabasan na nun, parang POV na. So, kagat-kagat lang nila to ganyan. Ayun, tapos pwede ka na magtatakbo, parang POV na yung kinakalabasan. Hindi mo na makikita na kagat-kagat ko lang yun. Pero kapag ka inikot mo siya, kagaya nito, makikita mo yung nose mode, nakita yung ilong. So, yun nga yun, kita-kita sa mga social media ngayon. Usong-uso siya. Pwede mo rin siya i-bullet time kung meron kang extra na accessory nito. Ikot-ikutin mo lang siya at makikita mo yung paligid. Siyempre, isa-set mo siya sa slow mo at makikita mo yung buong paligid. Halimbawa, kung saan ka man pumunta, so napakaganda nun. Makikita mo yung buong paligid. Tapos, meron siya bullet time. Sobrang astig nun. Ayun yung mga common na ginagamit ko. Or, pwede nyo yung gamitin as a beginner dito sa Insta360. At ang maganda doon, lahat yon ay may edit mo na directly sa kanyang application. So, i-connect mo lang to sa iyong smartphone. Doon mo na siya mai-edit. It can shoot up to 5.7K resolution na video with active HDR. Kaya nga siya action camera eh. Kahit magtatatalon-talon ka, meron siyang horizon lock. Kahit na malikot ka, or yung sports mo, skateboard, paparampa ka ng motor, o kung ano pa mga ibang sports na talagang matagtag, super stable niya. Yun yung maganda sa kanya. So itong 1X2 Edisense, mas manipis, mas magaan. Ito mas chunkier, mas beefier na. Kasi mas grabe naman talaga yung kaya niyang dalhin. Sobrang easy lang i-configure. Ayan, makita niyo, may photo mode. Sa photo mode naman, pwede kang kumuha up to 72 MP. Sobrang lakas nun para sa ganito kaliit na sensor ng camera. Dati kasi, aperture nito is f1.9 lang. Ngayon, f2.0 na. So, makikita nyo itong X3, meron na siyang half-inch sensor na upgrade compared sa 1X2. And it will give you more quality, nag-improve yung quality niya, plus more
dynamic range. At ang malupit pa dyan, netizens, kaya nito mag-shoot up to 8K sa time-lapse. So, kapag nag-time-lapse ka dito, pwede mo i-zoom in, zoom out, makakaget ka ng around 4K doon kapag nag-crop ka. So, sobrang solid nun. Lalo na sa mga nag-a-adventure dyan, ito lang yung dadalhin nyo, di ba? Nagagandahan talaga ako dito sa sa screen. Sobrang ganda. Ang laki na kasi, no, kitang-kita mo yung mga configuration. So, this is a beefier, chunkier, mas upgraded version na Insta360. Sobrang solid. May re-recommend ko siya sa inyo, netizens. Kung first time mo kukuha ng Insta360 na camera, I highly recommend go for the X3. Ngayon, kung may 1X2 ka, gusto mo mag-upgrade sa X3, worth it ba? For me, mas maganda na siya talaga or mas kitang-kita ko yung upgrade na itong isang to. Hindi mo naman kailangan i-dispatch siya to eh. Lalo kung hindi ka naman gipit sa budget, hindi mo kailangan i-dispatch yung 1X2 mo. Kasi pwede ka mag-second camera. Kagaya ko, nagmamotor ako. Kailangan ko ng maraming camera. Second shot, second camera, kailangan ko nun. Pero kung medyo gipit ka, worth it for me na ibenta na tong 1X2 mo at mag-upgrade ka na for the X3. And ayun nga, ingatan nyo lang talaga yung mga lens niya. So, dito muna sa kanyang free na pouch, pwede mo na siyang ilagay dyan directly. Yan, protected na. Pero syempre, kung hindi mo naman dala-dala yung pouch mo, meron pa tayong ibang option, which is a lens cap, kung tawagin. So, ito naman, pag binuksan mo siya, ayan, ito yung pinakatakip para hindi magasgasan, of course, yung inyong pinaka-lens. Kaya siya tinawag na lens cap. Pang-protekta sa lens. Tatagalin mo siya sa pouch at kagamitin mo siya. At napaka-importante na itong rubber na to. Ganyan mo lang siya dyan. Mas lumaki na yung rubber, no? Compare dito sa dati. Ayan lang siya. Yung mukhang 1X2. Mas malaki na kasi yung lens niya. Bigger sensor, mas magandang quality. Yan. Kaya, pang-protekta yan. Napaka-importante niya, huwag niyo iwawala yan. Super important. Tapos, meron din siyang mic adapter. Kung gusto mo itong lagyan ng mic, dito lang siya. Kasi ako gusto ko sana siya lagyan ng setup na merong ganito. Rode wireless microphone. So, ito na siya. Meron siyang mic adapter. Bakit kailangan mo ng mic adapter? Kasi, syempre, kung nakikita nyo dito sa review natin, naka-DSLR ako, meron ako microphone. Iba pa rin yung quality nito compared sa stock na quality nito. Kasi makita mo action camera siya and ayun lang talaga yung may offer niya ng mga meron na siyang surround na microphone sa buong camera. Pero of course, hindi yun sasapat kasi nga waterproof microphones pa din yung mga yun. So syempre, kailangan mo protektahan yung pinaka-audio mo sa tubig para hindi pasukit to, hindi masira to. At the same time, kailangan mo ng magandang audio. Medyo mahirap pagsabayin yun. So kailangan mo nito, sasaksak mo lang siya dun sa kaninang pintuan na pinakita ko sa inyo. Pag kinabit mo na siya dito, netizens, pwede mo na siya kabitan ng microphone. So, yun yung mga accessories na kasama dito sa pinadala sa atin. That's it, netizens. This is the action camera na very compact. Lagay mo lang siya sa pouch. Kasya na siya sa bulsa mo. Pwede mo na dalhin kahit saan. Ang dami niyang magagawa. So, for me, this is one of the best camera na mabibili mo. Kung mag-i-start ka mag-vlog, pwedeng-pwede. Lalo na kung ma-outdoors yung vlog mo. Kayang-kaya netong camera na to. Goods na goods. I highly recommend it. Thank you so much, Insta360, sa pagpapadala sa akin neto. Nagustuhan nila, netizens, don't forget to give this video a thumbs up. Follow this page for more. Subscribe. Pang ibang mga adventure gusto nyo puntahan natin for this camera or baka may iba pa kayong camera na gusto natin i-review, comment your thoughts below. Again, this is Adriano. See you in the next vlog. Bye-bye.